ayoko na sanang pag-usapan. Lumabas naman kila bossing yan na yung mga hindi na babayaran. Pero klaro lang natin muna, Anjo, bago mo sagutin yun. Okay ka kina bossing, kila Tito Sen? Siguro, mahaba naman pinagsamahan namin. Oo, tama. But when I resigned kasi, nag-join ako ng Net25 and it was a noon time show. Okay. Almost magkatapat, di ba? Oo. Si Pauline nakakausap ko, nakaka-text ko si Pauline. Pero yung closeness namin, siyempre, hindi na ganun kasi wala na ako sa show. Pero I'm sure may respeto kami sa... Pero kasi nasa mundo ka ng public service and yung ginagalaw mo mundo ngayon kay Senator Jinggoy, maliit, magkikita kayo ni Tito Sen. For sure naman, minsan naman, tinatawagan mo ang Tito Sen. Kung may kailangan na, Hoy, nasa na yung radyo na hindi naman, ay, hanapin ko. Yung secretary nga. Sinasabi ni Sen, nasa na yung radyo nyo. Ganun lang. Madalas si Tito Sen kasi parang tatay-tatayan. Madalas akong pagalitan. Si Bossing naman is like, So what's up mga ka-Oslek? Meron po tayong magandang reactionan po ngayon at mainit-init pang balita. Walang iba kundi si Mr. Anjo Iliana. Ito ay ini-interview po ni Aiko Melendez. About nga po sa Itbulaga, kung bakit siya nawala. At yun nga, sasagutin ni Mr. Anjo Iliana para yung mga ibang mga basher dyan na kung bakit nga daw nawala si Mr. Anjo Iliana. Ito po ay sasagutin na ni Mr. Anjo Iliana dito po sa mismo sa video ko. At yung pang sa tulpo naman na ibang nagsasabi na scammer daw si Anjo Iliana, ito sasagutin niya rin po, no, kung bakit wala siyang kaso. Ay dahil ito ay inayos na po ito ni Mr. Anjo Iliana. Kaya mga ka-Oslek, itong video yung papakita ko po sa inyo at ipapanood po sa inyo. Syempre, bago ituloy ito, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe at huwag natin kalimutan pinutin ang bell button para lagi kayo naka-update sa aking mga upload. So ito mga ka-Oslek, at panoorin na po natin. At wala po tayong B8 ngayon kasi nagmamadali tayo dahil may pasok po tayo. So ayun mga ka-Oslek, panoorin po natin. Ayan po. ano kasi yan ayoko na sanang pag-usapan. Lumabas naman kila bossing yan yung mga hindi na babayaran. Pero klaro lang natin muna, Anjo, bago mo sagutin yun. Okay ka kina bossing, kila Tito Sen? Siguro, mahaba naman pinagsamahan namin. Oo, tama. But when I resigned kasi, nag-join ako ng Net25 and it was a noon time show. Okay. Almost magkatapat, di ba? Oo. Si Pauline nakakausap ko, nakaka-text ko si Pauline. Pero yung closeness namin, siyempre, hindi na ganun kasi wala na ako sa show. Pero I'm sure may respeto kami sa... Pero kasi nasa mundo ka ng public service and yung ginagalaw mo mundo ngayon kay Senator Jinggoy, maliit, magkikita kayo ni Tito Sen. For sure naman, minsan naman, tinatawagan mo ang Tito Sen. Kung may kailangan na, Hoy, nasa na yung radyo na hindi naman, ay, hanapin ko. Yung secretary nga. Sinasabi ni Sen, nasa na yung radyo nyo. Ganun lang. Madalas si Tito Sen kasi parang tatay-tatayan. Madalas akong pagalitan. Si Bossing naman is like my brother I never had. For 12 straight years, magkasama kami araw-araw hanggang Pasko, hanggang New Year, nag-gol, at tapos nag-eat bulaga. So, malaking pinagsamahan. Joey lalo na. Yeah. So, although ngayon, syempre, hindi kami magkatrabaho. Hindi kami nakapagkwentuhan. Tapos may problema pa sila. Na mahal ko mahal ko si Bossing, mahal ko si Joey. Si Tito Sen, nire-respeto ko. Dahil sa lagi niya ang pinapangaralan. Ibig sabihin, pagka pinapangaralan ka ng tao, may halaga ka sa kanila. Kasi, diba, nakikita nila hindi lang yung mga ganda sa'yo. Saka ilan lang yung circle of friends nila. Correct. I'm honored to be for those years, so many years na ginagawa nila ang Julala. Yes. Sabihin, love nila ako dahil sinasama nila ako saan. Naniniwala ako sa mundo natin, Anjo, maliit lang we go around circles lang. So magkikita at magkikita. And once na ang isang relationship was based on love, trust, and respect, you can never go wrong, di ba? And I feel na, although I cannot speak for them, pakiramdam ko naman na mahal ka nila at mahalaga ka sa kanila. And that will remain in their hearts forever. Ako, basta ako yung pag may pinagsamahan kayo, parang family yan. Sabi nga, once you're a member of the family, you always be a member. Yeah. Once may pinagsamahan kayo, kasi minsan ups and downs ang buhay.
pag may pinagsamahan kayo habang buhay niya. Anjo, thank you for opening your heart dito sa YT channel ko. Kasi marami pa akong gusto itanong sa'yo, pero Akala ko itatanong mo kasi may mga nagtatanong sa akin minsan. Na-hurt din kasi ako doon Kasi marami rin na kumagat. Scammer yan. Alam mo yan? hindi ko alam yun eh. Ano yun? Anyway, there was naimbitahan ni Raya sa Tulfo na. And yung sa school, na kami na scammer. So, minsan, pag may mga comments, scammer yan, panoorin mo yung Tulfo. Ngayon lang ako magsasalita na on record, hindi kami scammer. Oo. Ang problema kasi noon, yung mga certificates ng students, hindi kagad na ibigay ng TESDA. So, siyempre, reklamo sila. Punta. Yeah. Kami naman, wala naman kaming authority to release pag wala ang binigay ang Correct. TESDA. Alam mo naman yan, correct, di ba? correct. So, medyo nabansagan kami nung scammer. Okay. Kasi may schools ako nun Yeah. Nung wala na ako sa government, tinuloy ko sa private para That lang I know. makatulong. Yeah. Sa Bicol, which kung saan kami galing, Bicol Correct. kami galing. Yeah. Sa Lucena, Oo. Paranaque dati, Yes. una. Binigay ko na yun sa kapatid ko siya na mahal. Wala namang kaming nilokong tao. Yes. Wala kaming in-scam. Marami kaming tulungan. In fact, break even nga kami. Siguro, nalo lang yung senator na baka yung sumbong niloloko namin. Oo. Pero the truth is, wala kaming kaso, wala kaming NBI, walang nabansagan lang kaming scammer. And that, nasaktan ako kasi yung family ko naapektuhan. And gusto ko lang paliwanag na tumawag pa nga yung head ng red tape nun. Sabi sa akin, napanood ko, akala ko pagagalitan ako. Hindi mo kasalanan yun, Sir Anjo, kasi yung certificates will come from TESDA. And they have a maximum of 5 days. Pag hindi 5 days yan, pwede silang ireklamo. Tulungan mo kayo, ireklamo natin. Ay, ako na boss, na ako nabugbog na ako dito sa show. But then again, you're cleared. Cleared yan. Walang kaso to begin with. So, Sabi nga nung ibang nasa comment, di ba nakakulong yan dahil scammer yan? hindi, andito po siya. At saka wala kaming nakita na panahon Ang na procedure yan, pag may ginawa kang masama na ganyan, scam or naloko ka, ang unang procedure yan is magre-reklamo ka. Pag ganyan kalaking scale, iimbestigahan ka ng NBI. Diba? Kasi ano nangyari, ilang years yan, nang loloko ng school. Ganyan. Correct, Wala Tapos, nung nabigay na yung certificates nila, wala na. Pero yung, tainted, damage has been done. Kaya ngayon, kahit matagal na, sabi ngayon lang ako magsasalita. Hindi po kami scammer, wala kaming niloko. Yeah. At And hindi ka nakulong. walang Kasi walang kaso And lahat ng certificate, nabigay na ng TESDA. Sana naman one of these days kung nanonood yung mga na award Hindi, okay lang. Ako lang naman sa several na naniniwala. Kasi sabi nga, kung scammer ako, may kaso, baka nakakulong na or may pinapabayaran, di ba? Oo, damage. Wala naman. Oo. So, yun lang. Ako, I love to help people. Nagkaroon ako ng trauma nun Kasi parang tumutulong na nga tayo sa tao, parang Ikaw pa yung nabaliktad masama. pa tayo. Pero okay lang. Kasi yung sa akin kasi, sa mata ng Diyos, okay na sa akin yan. Kaya lang minsan, after all these years, may nababasa pa akong remarks na, di ba nakakulong yan? Sasabihin na, may sasagot, saan? Panoorin mo yung Tulfo. Ganyan. So, parang lumalabas doon. Nangloko kami ng estudyante na hindi naman totoo. At Yun lang klaro gusto kong na. i-clear niya. Once and for all, kasi hindi naman ako nagsasalita. Since bihira rin naman ako magpa-interview, sa'yo ko na lang sinabi, okay lang ba? Salamat for trusting us. So ayan mga ka-Oslek, napakinggan na po natin iabot ko nga po sa TVJ at sa mga Dabber Cards. Kasi nga dito nga kay Anjo Iliana, kung napanood yung kay Boss Toyo, nagbenta to si Anjo Iliana ng abot sa mga photo album ata yun, ganon. Bali, yun nga, kaya nai-issue na si Anjo Iliana, maraming babash, bakit wala siya sa mga TVJ. So ayun na nga po yung sagot, no? Okay naman sila, buusok sila, nila Pauline Duna, nila Bossing. At kita nyo naman, lumabas sa bibig ni Anjo Iliana na okay naman sila. Nagkakausap-usap naman sila. Kaya sa mga nambabas kay Anjo Iliana about yung sa Itbalaga, tumigil-tigil na kayo, no? At ito nga po, isa pa, dahil nga yung therapy tool po, katulad dyan, nakakaanong si Anjo Iliana, siyempre impact sa kanya yun Marami nagbabash sa kanya na ganyan dahil nga natulpo siya. Nakakaawa din pag nagkukwento si Anjo dahil siyempre ano yun maging parang phobia na rin yan
kasiraan niya yan eh. Kaya so sinasabihan siya, bakit nakalaya siya, ganyan. Yun nga, hindi naman siya nakakulong at okay naman yung ano, okay naman tong yung kaso niya doon. So, ayan, napaliwanag naman ng maayos ni Mr. Anjo Iliana. Kaya yung mga ibang basher dyan, tumigil na kayo at kahit nabigyan mo, okay naman. Diba? Wala tayong B8 ngayon mga ka-Oslek, no? Kasi papasok na rin tayo. So, break time lang. Napag-reaction mo tayo ito kay Anjo Iliana kasi kasi katanungan ka na sa sarili ko to, bakit nga ba wala si Anjo Iliana dyan? No, kayo sa Tito Vic and Joey. So, yung napanood ko to mga ka-Oslek, doon ako na liwanagan at okay naman, di ba? Kasi hindi naman sasabihin ni Anjo Iliana yan kung hindi sila okay nila Tito Vic and Joey, di ba? At sa mga ibang Dabber Gods, so okay naman, wala naman naging problema. Talagang ang mga tao lang talaga nagbibigay ng mga issue rito sa mga ganito ano. Kaya inapanood ko talaga to, sabi ko, ito pala yung kasagutan, no? Kasi natanong ko rin sa sarili ko yun eh. Siyempre yung mga Dabber Gods, hinahanap natin yan eh. Kung bakit wala hindi sila baka iniisip ng iba. O ako, naisip ko rin dati yan kung bakit wala si Anjo Iliana dyan sa TV5 ngayon, di ba? Dapat nakasunod sila, di ba? Support dapat yan eh. Dahil mga isang pamilya na rin yan, mga magda-Dabber Gods yung mga yan. So yun, nagtanong ko rin sa sarili ko, bakit wala si Anjo Iliana? Tapos naging issue pa nga yung pagbebenta niya ng mga Boss Toyo ng nung mga photo album. So ayun, kaya ito inapanood ko itong video to, talagang yun, dito ako na, ayun pala yun. Kaya agad-agad ko na-reaction to, mga ka-Oslek. At yung dyan naisingit niya yung kay Tulpo dyan, okay naman. Siyempre, hindi may iwasan din nadidismay yung ibang tao eh. No, sabihin, scammer si Anjo Iliana, ganyan. Di ba kasi may mga sikat na ngayon sino ba tong sikat na yung naglikom ng pera tapos hindi binigay sa mga tao. Yung tinakasan ba? Nalimutan ko yung pangalan natin, dancer yun eh. Yung kapatid ata ni yung namatay na nagka-cancer, nalimutan ko yung pangalan. So, ayoko na i-search pa, mahaba pa tayo rito ng haba. So, ayun nga, syempre, may mga ganong issues about sa mga artista. Kaya si Anjo Iliana, na pag ganyang diba, nakakaawa si Anjo Iliana dahil siya sabihin, bakit nakalayang o hindi nakakulong, ganyan. Kaya yung mga basher, tumigil na kayo ha. Tumigil na kayo sa mga natin yan. Napakinggan po natin, no? Dito kay Mr. Anjo Iliana about dito sa mga Dabber Gods, lalo sa TBJ. So, okay naman sila. Wala naman dapat na kayong dito na i-issue pa, no? Sabihin, ibig sabihin okay na, no? Okay na yan. Diyan pa lang sa video na narinig nyo, ito ngayon palang nagsalta si Anjo Iliana, kaya maintit na balita to. So hindi naman sasabihin ni Anjo Iliana kung hindi naman sila okay. Kaya tumigil na yung mga ibang yung mga ibang nag-i-issue. No, kasi marami ding ako nag-isip din ako kay Anjo Iliana bakit ka siya wala doon, pero hindi kagad ako sabi sa reaction, ganyan, hindi ako nag-reaction sa kanya. So, magandang reaction na natin. Antayin mo natin yung magsalita yung tao bago tayo mag-reaction, no? Kaya, ayan, andito lang po tayo, mga ka-Oslek, no? Kasi, tayo, may pasok pa po tayo, break time lang, kaya inago ko tong oras to, makapag-reaction lang. Kasi, maganda naman tong isyong to. Kaya, matagal ko na kasing tatanungin sa sarili ko to, sa isip ko, bakit wala si Anjo Iliana. So, ayan, napanood na po natin. Malinaw na sinabi niya po ni Anjo Iliana na, ayun nga, okay naman sila na yan ng mga Tito Vic and Joey. So, mga ka-Oslek, maraming salamat. At syempre, shoutout po tayo bago magtapos ang aking upload na to. Shoutout po tayo sa Team Bubuli Family, ang aming founder na si Commander Chulba. At shoutout tayo sa aking pamangkin si JG Bar TV, ang kanyang community ng Team Biyaya, isang TBJ Defenders yan, si JG Bar TV. At shoutout tayo sa aking mga kaibigan, Team Amazona, Team Kabungal, Team Unix World, at Bubuli Hong Kong chapter kay Ate Memi Nicole, at sa Bubuli Japan chapter. Mga ka-Oslek, at hanggang dito lang po tayo, at abangan po natin ng panibagong reaction ni Oslek Guevara. Pasensya na po, wala tayong mic ngayon kasi madalian. So, at meron pang tao sa studio ko. May tao doon sa taas, kaya kaya hindi ako dito lang ako sa baba, dito sa pinaka underground. Underground talaga. Kaya mapapansin niyo, iba yung background ko ngayon. Ipapalit ko nga itong background ko doon sa may taas eh. Ipapalit ko to para at least
maganda-ganda yung background ko sa taas kasi cortina lang yun, no? At wala pa tayong studio. So mga ka-Oslek, maraming salamat at hanggang dito lang po tayo. And bye-bye!